na ako sa parsley. Yung mag-green. Okay. Dito sa lamisa. Hello! So, eto na ang pinaka-request ninyo. Ang daming nagko-comment, ang daming nagtatanong. Ang una nilang tanong, bakit ba inaano ka ba ng cream dory? Cream dory na naman, bakit ba galit na galit po kayo sa cream dory? So, eto na yung introduction natin. Ipapaliwanag ko sa inyo. 15 years ago, first time ko pong natikman yung cream dory sa isang binyagan. So, pinapan-fry yan doon mismo on the spot. And actually, nasarapan kami kasi very firm siya. So, ginagamit ko siya, niluluto ko, fish fillet with kung ano-ano. Pero habang tumatagal, napansin ko, may mga natikman akong cream dory na parang masyadong matubig. Yung pag kinain mo, pag kinagat mo yung fish fillet, puro breading yung makakain mo kasi yung loob niya is very watery. So doon nagsimula na parang medyo friendship over na kami ni cream dory. Pero sabi ng mga kapatid ko, challenge nila ako, yun pala, ba't hindi mo binigyan ng second chance? So why don't you create recipes na ma-elevate yung cream dory or yung maiiwasan yung ganun para nagsishrink or nagtutubig. So today, gumawa tayo ng buffet using cream dory. This episode is called Cream Dory Buffet. So una, siya nga naman, hindi naman talaga kasalanan ng cream dory kung siya ay medyo mapapansin mo tubig na tubig. Kailangan po, pag binili nyo, so ito, binili namin to frozen. Pag tinomo siya, mas maganda, ilagay mo muna sa ref overnight, let it to inside the fridge, or if you don't have the overnight, wag mong ibabad yung isda mismo sa tubig. Yung packaging niya, yon ang ilagay mo under running water or sa palangganang may tubig para hindi mag-absorb ng excess water yung iyong fish. Or kung napapansin mong medyo basa pa din siya, pwede mong itap sa paper towel yung iyong cream dory fillet. So, ang cream dory daw po, madaming pangalan yan. Pero ang pinakapangalan niya talaga, ang real name niya ay Pangasius. O, di ba? Medyo pangga. O, di ba? Pangasius. So, yung Pangasius, madami daw po niyan sa Vietnam. Kaya pagka nakita mo yung mga packaging, di ba, nakalagay, from Vietnam. It's a freshwater fish. So, parang pinsanan yan, pinsan-pinsan ng hito or ng catfish. Pero ako personally, lumaki kasi kung kumakain ng hito or catfish. Mas type ko ang catfish, pero mas type ng maraming caterers, restaurant owners, cooks ang cream dory dahil mas affordable po ang cream dory. So, ang una kong gagawin is cream dory or fish biryani using cream dory. So, kukuha ko ng mantika. Pinapainit ko yung aking Chef RV all-purpose pot. And then, ipapan fry ko yung cream dory. I'm just going to season this with some salt. So, mapapansin nyo, medyo challenging din ipan fry itong cream dory
Especially kung hindi non-stick pan ang ginagamit mo. So, make sure na mainit yung iyong kawali. Okay, so itong buffet natin ngayon, lahat po featuring cream dory. And then, medyo i-coat lang natin sa all-purpose flour. A little bit of all-purpose flour and make sure you shake. Ayan, mainit na ang kawali. At higit sa lahat, huwag kang atat, ha? Hayaan mong medyo mag-brown yung ilalim bago mo siya tanggalin dyan. Gusto kasi natin to, you want to get the flavor of the fish. Yung maninikit-nikit dyan, hahawa sa mantika, so magkakaroon ng fish flavor yung iyong pan nakakapit dun sa iyong pinaka-biryani. High flame. Okay, ayan. So, ganitong pagka-brown yung gusto mo. Tapos, itatabi mo yan. Eto, inaano ko lang ng paper towel yung mga maiitim, yung mga medyo nasunog. Little bit more oil. Tapos, tuloy ang concert. Okay, ayan, hinahango ko na. And hininaan ko na din yung apoy kasi literal na may concert na dito. The next, tatanggalin ko lang dito yung mga medyo nasunog sa side. But I'm going to use the same pan to cook my biryani. Yung mga brown na yan, wag mong tanggalin. Kasi nandyan ang flavor, o diba, umuusok-usok ako dito. I'm going to put butter. Pinatay ko po muna yung apoy, ha? Kasi for sure masusunog ang butter ko. Ayan, makikita mo. Garlic. Patay po ang apoy niyan, ha? Pero kasi yung heat retention po ng cast iron. Red bell pepper. Finely chopped. Okay, now, pwede ko nang buksan ulit ang apoy. Alam ko may magko-comment, hindi po ganyan ang pagluluto ng biryani. Alam ko po. Pero ito po ay version ko, easy version. Dahil pag magpapabuffet ka, you don't have the time and liberty to cook the authentic biryani, okay? And then, lalagyan ko ng mga spices, cinnamon sticks. Lagay lang tayo ng mga 3 sticks. And then, this is cardamom. Sa Dubai ko po binili ang cardamom na yan. Ay, ang bango. Let's put more butter. Turmeric. This will give it the color. Saffron. Pwedeng hindi mo lagyan kasi medyo mahal ya. Pero, pwedeng lagyan mo din. Ako nilalagyan ko. And this is long grain rice. Dahil hindi ko makita yung basmati rice ko, pwede na to. So, ibig sabihin ko, anong rice din ang meron ka dyan, yun ang gamitin mo, huwag ka magpaka-stress. Pero syempre, kung ilalagay mo sa catering business mo, aba, kailangan basmati rice. Kasi, sasabihin ng mga kliyente mo, ay, bakit ganon, biryani, pero ang ginamit niya ay Hoy ha, pero nung nagpunta kami ng Japan, 2 years ago, may Indian restaurant sa Niseko that serves delicious biryani. Ang ginamit niya ay Japanese rice. Ayan, hayan yan sinasabi kong mga naninigas dyan, flavorful yan. O yun, mabalik ako. Ang ginamit niya, Japanese rice, ang sarap. And then water. Nasa description po ang full recipe. Tsaka nasa dulo ng video. Pwede nyong screenshot kasi baka mamaya hindi nyo po makita, magtampo kayo, sabihin nyo pinagdadamot ko yung recipe. Lalagyan ko lang ng vegetable powder. This is the bouillon, vegetable bouillon powder. Pwede ding chicken powder. Pwede ding seafood powder. Kung anong powder ang meron ka dyan. So ngayon, dahil
ibubuffet ko to and dito ko na mismo siya isa-serve. Lilinisin ko na tong gilid. O, di ba? Ang all-purpose pot kasi, hindi lang po yan lutuan. Pwedeng yan, dyan mo na din isa-serve mismo. Parang gusto ko pa siyang, yung saffron ng ibabaw. Parang gusto ko pang lagyan ng cardamom and cinnamon sticks. And then, pwede ko nang takpan to. But before I do that, maglalagay lang ako ng konting fish. So, pipiliin ko yung mga medyo hindi maganda luto ko. Ilalagay ko dyan. Kasi, di ba, makaka-relate po kayo. Hindi naman pwedeng lahat nasa ibabaw lang. Paano kung meron kang bisita na kukuhanin niya yung mga nasa ibabaw? O, paano naman yung mahuhuli ang dating? Kaya kailangan meron ding nasa loob. O, di ba? Yan ang best example na hindi lamang dapat panglabas ang maganda. Dapat hanggang loob, hanggang kailalim-laliman. Di ba? Meron ka pa ding makukuha. Ayan. So, next step, tatakpan ko po ito. Hihinaan ko po yung apoy. Umpisa pa lang, 1 out of 5 pa lang po ang niluluto ko. Nagkalat na ako ng todo. Ayan. Lagay mo dyan. And then, itutulak ko yan papalayo. Iiwan ko yan, pero babalikan ko. Okay, so next naman natin, habang nakasalang ang ating biryani, let's make fish gremolata. O, di ba? Ang sosyal pakinggan. Kasi sa mga parties, sa mga catering, sa iyong restaurant, very popular po ang mga baked fish. Because you can miss and plus it or you can prepare it in advance, tapos isasalang mo na lang sa oven. Para hindi po lahat ay prito, hindi lahat ay yung nagpapakahirap ka sa pag-deep fry. Ito po, madali-dali pong gawin. So, ayan, let's start. Meron ako ditong cream cheese. Iha-half recipe ko lang. Okay, cream cheese. Para tong yung, di ba, mga usong-uso, creamy baked salmon. Pero, trust me, mas socialistic po ito. So, cream cheese, mayonnaise. We just season the cream cheese and mayonnaise with salt and pepper. Okay, so ibibit mo lang yung cream cheese, mayonnaise na siniso natin with salt and pepper. And then dito naman, dapat food processor ang ginagamit pero ayaw ko nang ilabas. Konti lang ang gagawin ko eh. Gawin na natin yung gremolata. This is just parsley, just a small bunch of parsley. I have here garlic, just peeled garlic. Pinaka-importante is the lemon zest. So you just grate. Ayan, so didikdikin mo lang to. Actually, feeling ko dapat nga food processor ko. Teka nga, kukunin ko na yung food processor. Okay, eto na. Lumabas na ang aking fine grater. And then, ang food processor. Pa natin ng konting garlic and parsley. Kasi yan ang magpapasarap dyan. Pwede mo din gawin to sa chicken. Hindi lang po pang fish. Tapos, yan, papals mo lang until, okay? And then, lalagyan ko siya ng fine breadcrumbs. Tansya-tansya lang to. You can do 1:1. Salt and pepper. Try it. Oh, sarap. Lasang sauce. I-set up na natin. So I have here a baking dish. My baking dish. I'm just going to put some oil. Just a splash of olive oil.
And then, lagyan mo nitong konti nitong breadcrumbs mixture mo. Okay, put your breadcrumbs mixture and then you put your fish. Since I seasoned the breadcrumbs mixture generously, and then you put your cream cheese mixture. Actually, hindi ko na sinison at all yung fish. Hindi ko masyadong dinadamihan tong cream cheese mixture kasi dito sa bahay ayaw nila nung cheese sa ibabaw. So the advantages of this gremolata, aside from social siyang pakinggan, di ba? Ma-elevate ang menu mo. Uy, ano yun? O, di ba? Yung iba, ano yun? Ang social naman pakinggan, gremolata. So aside from sauce, by adding this, napapanatili mong moist yung isda, yung protein, kung ano man ang niluluto mo. And the texture, kasi di ba normally fish, pagka fish ang niluluto natin, malambot. And then lalagyan ko lang ng finely chopped red bell pepper for added flavor, color, texture. And then ilagay mo na tong natitira mong gremolata. Parang crust talaga yan. Lagyan ko pa ng bell pepper. Tapos ito, you can actually keep this in the fridge. Okay. And then, kalat, di ba? Natapos na holiday season, ang kitchen ko parang, ano pa din. Yan, you just put your oil. Tapos ipila natin to dito, isasalang ko mamaya. Pero, magliligpit muna ako and sisilipin ko yung biryani. Okay, malapit-lapit na yung ating biryani. Actually, the best way to check it is, tikman mo. Nag-i-in na siya. Lalagyan ko lang ng konting butter. Yan ang konti sa akin. And then, ano ko lang, I'll just fluff it like that. Okay lang na medyo madurog yung fish or mahati. Kasi anyway, fish biryani naman talaga siya. Mas maganda pa yung talagang pag kinain nila, kitang-kita nilang may fish. Eto naman, pipila ko na dyan sa ibabaw. Hindi pa tayo tapos dyan, ha? See you. Pinatay ko na po yung apoy. Next, let's make Thai fish cakes. Kasi sa mga pa-buffet, importante din yung, alam mo yon, may appetizer ka, tapos from different nations ang iyong sineserve para ang panlasa ng kakain, alam mo na excite, di ba? So, kailangan natin ng 500 grams ng cream dory. Food processor lang to, ganito lang kadali ito. Ayan, nilahat ko na ha. Sumobra lang ng konti. Lemongrass. So you just cut the lemongrass. And then this is kaffir. Huwag mo lang isasama yung stem ha, kasi matigas yan. Minsan hindi siya nababasag ng food processor. And then I have here one soy. Grated ginger. Para kung medyo nalalansahan ka sa isda, matatanggal yung lansa. But actually, cream dory, isa siya dun sa mga isda na, alam mo yon, yung halos walang, basta isda lang siya. Wala siyang distinct flavor na parang pag salmon, you know it's salmon. Pag tuna, you know it's tuna. Pag lapu-lapu, you know it's lapu-lapu. This one is just really, really plain. Kaya, ang kagandahan din itong isdang ito, you can play around with the flavors and with the textures. Yung kumbaga, literal, katulad ng sinasabi ni Mami Rose, ito yung isdang hindi talaga kikibo. So, it's best for these recipes, such as your fish cakes. Kasi before, nag-fish cake recipe ako, I used, ano bang ginamit ko? Tuna.
nung may nakatikim, ay lasang tuna. So parang, nandun yung lasa ng tuna, hindi nangibabaw yung lasa ng spices. But if you use cream dory, mas mangingibabaw ang spices. Ay, talaga pinagtatanggol ko yung cream dory for today's video. Chili. Kasi gusto ko maanghang. Kung ayaw mo maanghang, huwag mo lagyan ng chili. 1 piece of egg. And flour. This is rice flour. Yan, food processor mo lang yan. Okay. Uy, umuusok pa. Parang may pa-surprise. Nakita mo yun, ngayon ko lang pinatay yung apoy ng biryani. Akala ko napatay ko na siya kanina. Bukas pa din pala. Babalik ko siya ulit kasi may mga ka-fear akong nakikita na medyo buo-buo pa. Nalimutan ko patis. And a bit of white sugar. Ayan, durog na. Kaya pala hindi siya masyado nadudurog kanina. Kasi walang liquid, hindi ko pa nalalagyan ng patis. Oh. Pero may nakita akong dumikit sa labas. Ayun, hindi masyadong durog. Okay na yan. So now, if you want, pwede mo siyang tikman. Multi-purpose po itong recipe na to. Ha? Pwede siyang pang fish cake. Pwede mo din gawing parang Thai fish balls na ipiprito mo, ididiretso mo in a hot oil. Okay? So, tanggalin na natin ang blade ng food processor. And then you have the option if you want to deep fry this or if you want to pan fry this. Normally, fini-freezer muna. But we don't have the time today to do that. Okay, so let's start pan frying. Now, ilalagay ko siya dito sa, meron ako ditong malaking Ziploc plastic container. Kasi ito, if you want to keep this for later, isil mo lang yan, i-ref mo. I'm going to turn on the flame. I'm just putting some plain oil. And habang pinapainit ko yan, we can make the sauce. Meron lang ako ditong wansoy. Nilubog lang sa cold water. Kasi pagka medyo napansin mo nalalanta na yung wansoy, lubog mo lang siya sa ice water. Medyo mabubuhay po ulit yan. And then I just finely chop it. No, sana lahat ng bagay, no, pag nilubog mo sa malamig na tubig, ay nagiging fresh ulit. Yeah, mukhang umiinit na to. Multitask ka talaga. Gupitan mo lang. O, diba? Before kasi ina-ice cream scooper ko. Yan muna. Yung ugat ng wansoy, yan ang pinaka-favorite ko sa wansoy. Kasi nandyan ang flavor. Ang bango, oh my gosh. Teka, magbaliktad tayo. Pag binaliktad mo, tsaka mo na lang i-press na ganon. So, the wansoy finely chopped. Include the ugats. Onions, finely chopped. Red onions. Sili. Patis. Lahat na yan. Lime juice or calamansi juice. And a lot of white sugar. Medyo marami-rami talagang white sugar ang maiilagay mo dito. Kasi ibabalanse niya. Yung white sugar kung may vanilla. Teka nga. Ang hirap pala pag nagmumultitask ka, no? Ayan. Pag nag-brown na ganyan, okay na yan. Konti pa. Sa bagay, masarap yung medyo may crust. Ayan, yung ganyan. Kung nagke-catering business ka, mag-serve ka nito, Thai fish cakes. Pwede mo din ilagay sa loob ng lumpia wrapper. O, diba? Kaysa nag-ice cream scooper ka, naiinis ako sa ice cream scooper eh. Pag hindi ice cream, diba? Nag-a-agree ba kayo? Ang ice cream scooper, palagi ko talagang dapat pang ice cream lang.
Kasi 'di ba, yung ice cream, pag ginamitan mo ng ice cream scooper, ilubog mo lang yung ice cream scooper sa tubig, linis na siya. Pero pag mga ganito, 'di ba, bago mo malinis, kukut-kutin mo, babanlian mo, ibabrush mo, stress na stress ka na, tapos pagka na-stress ka, nagalit ka, didiinan mo, kinabukasan sira ang ice cream scooper. O, aminin mo, 'di ba? Tapatan mo siya, si Ange ay nasa camera ngayon dahil kulang po kami sa staff. 'Di ba? O, 'di ba? Ilang ice cream scooper na nasira mo. Nakaka-stress. Kaya sometimes you have to find a way on just leave the ice cream scooper for ice cream. Kaya nga tinawag siyang ice cream scooper. Even po sa cookies, sa bakery namin, hindi na kami nagamit ng ice cream scooper. Tinitimbang po isa-isa yung cookies. Kasi minsan ang ice cream scooper ang napagbuntuan ko for today's video, ha? Nagtatampo din ng ice cream scooper. Siya ay inabuso mo, ginamit mo sa mga bagay na hindi mo dapat paggamitan. Nasisira po siya. Titikman ko nga tong sauce. Sarap. More lemon juice. Ayan. So, 3 out of 5 down. Ang problema ko po, pinakialaman ko yung market list. Mukhang kakapusin ako ng cream dory. Pero hindi problema yan, ha? O halimbawa, ikaw, nagke-catering business ka. Kinapos ka sa buffet. Anong solusyon mo doon? Hoy, hindi pwedeng walang solusyon, ha? Ang freezer ko, palaging may mga backup. Ito, alam ko, sasabihin nyo, nako, ano ba yan? Ayaw na sumara ng freezer ko. Nainis na. Meron ako ng mga ganito, yung mga ready cook na chicken fingers. Palagi ako may chicken breast fillet at palagi ako nakakasunog ng fish cake na iniiwan. Ayan. Aminin po natin, ha? Wala pong perpektong food business. Maski nung nagre-restaurant po kami dati, pag may nagwawala na customer, na for example, naubusan ng ganito, naubusan ng ganyan, nag-i-improvise po. Hindi po pwede, di ba, sa food business, in the hospitality industry, there's a rule that we never say no to a customer. So, kung meron kang fish dish na naubos, maghanap ka ng ibang alternative. Itatabi ko muna to dahil nakaluto na ako dito. Diba? Meron ako nitong chicken na to. Kasi kakapusin ako dito. Meron akong chicken. Okay, syempre, ang walang kamatayan na fish fillet, yung ilalagay mo sa breadcrumbs, diba? Hindi matatapos ang video na to nang wala tayong ganun. Pero ako, babaguhin ko naman. Kasi 'di ba normally ang ginagawa natin, china-chop natin yung cream dory into smaller pieces. Ako ang naisip ko, itong buong to, ibe-bread ko yan tapos ipiprito ko. 'Di ba? Para pagdating dun sa buffet, medyo yung parang buong isda. Maiba naman. Pero siyempre, if you like it, yung medyo pira-piraso, go for it. Mas pwede kong hatiin, oo nga pala no, naisip ko bigla. Sasabihin nila, Dayan, hindi pwede yun kasi paano pag may yung isa sa buffet, tinangay niya yung isang buong yan. Oo nga, no? Doon sa mga magke-catering business, eto turo to sa akin nung kaibigan kong si Jonah. May restaurant. Hindi daw po lahat ng cream dory ay pantay-pantay. Ay, may hierarchy. Ang cream dory. May cream dory daw po na mas matubig at may cream dory na hindi ganong katubig. So maganda daw po, kung kukuha ka ng supplier, i-test mo muna yung product nila, yung cream dory nila, and then, kapag ka okay sa'yo,
ituloy mo. Kapag ka masyadong matubig, o di don't go for it. Sinisison ko lang ng salt yung aking breading station and isison mo na din yung cream dory fillets. And bago ko makalimutan, isasalang ko na yung gremolata. Kasi mga 30 minutes to. Hinawakan ko ng tissue ha, kasi sasabihin nyo hindi ako naghugas ng kamay. Sinalang ko na po, nakasalang na din dito yung chicken fingers. Ayan, balikan natin yan. Tapos mag-bread na tayo. The fish fillet into your flour. Shake. Ay, na-shake ka ng asin. Ilayo natin. Ulit. Shake. Ilubog mo sa iyong egg wash. Kunin mo. Ilagay mo sa breadcrumbs. Diba? Tapos, yung ginamit mong kamay sa harina, yun ang gamitin mo sa breadcrumbs. Natutunan ko po ito sa dati naming kasama dito sa kitchen. Sa kanya ko natutunan to, di ba? Pag talagang bukas ang puso mong matuto, pinagbre-bread ko siya. Ay, alam mo naman ako dito. My kitchen, my rules. Sabi niya sa akin, alam niyo po, may paraan ako na hindi dudumi yung isang kamay mo. Kung ano yung ginamit mo dun sa harina, yun ang gamitin mo na kamay dun sa breadcrumbs. O, di ba? Totoo nga. Fish. Harina. Kasi sa cooking school, ang natutunan ko na yung nasa egg, yun din ang sa breadcrumbs, di ba? Shake into the egg, into the breadcrumbs. Tapos yung ginamit mong kamay sa harina, yun ang pang breadcrumbs. Okay. So next, ito na bread ko na to, gagawin natin yung dalawang klase. Merong in Japanese curry and merong escabeche. So uunahin ko yung Japanese curry. Teka nga, baka mainit na ang mantika. Mainit na nga. Prito na muna natin. So for the Japanese curry, you need a lot of butter. Gagawa ka ng roux. R-O-U-X. So you're going to cook the flour in butter. And then you'll be needing curry powder. Pero mamaya na ako maglalagay nito. Tubig muna. Sa tubig, makakagamit ka ng mga 4 to 8 cups or 6 to 8 cups ang magagamit mong tubig. Kaya siya nagva-vary kasi maglalagay tayo ng patatas. So, yung starch ng patatas, mapapalapot pa niya yung curry mo. Okay? Lagay ko na din, this is just broth cube. You can use beef or chicken, potatoes. Just cut it into cubes. Ayan, so nagba-brown na to. Eto naman, lumalapot-lapot na. Ilagay mo na yung mga potatoes kasi matagal-tagal lumambot ang potatoes. Yung carrots is optional. If you want to put, lagyan mo. Ayan, you just bring this to a simmer. Brown sugar. Yung curry, maya-maya ko ilalagay. Kasi based on my experience, yung curry powder, kapag ka matagal mo siyang sinimmer, medyo nagiging bitter siya. Diba? Curry powder. Parang peking pagkakaibigan. Habang tumatagal, nagiging bitter. Diba? Dapat nagiging sweet. Pero yung ibang pagkakaibigan, habang tumatagal, nagkakaroon ng bitterness. So you don't like that. But this brand, SB, hindi sponsored to ha. This is my favorite brand ng curry powder. This is from Japan. From Japan.
Baka nasusunog na yung aking gremolata. Hindi pa naman, muntikan lang, hanguin na natin. Ah, 'di ba? Isinit sosyal and bongga. 4 cups of water, itong nilagay ko dito. Pag kumulo po kasi yan, mas lalapot. Ang dami nating naluto, ha? And magkano lang per kilo yan? 250? 230? 253 pesos. And yung sa mga suppliers ng seafood, you can get cream dory for as low as 150 pesos per kilo. Marami siguro nagtataka. Actually, maski ako, nagtataka ako. Bakit ba ang mura-mura niyang cream dory na yan? Di ba? Tinarayan ulit ang cream dory. Nabasa ko sa mga online articles, kaya daw po mura ang cream dory kasi compared sa ibang variety ng isda, ito daw po, talagang buhay na buhay sila and mabilis silang dumami. 'Di ba? Hindi katulad na parang halimbawa lang ha, for example, sa tilapia, yung pagka medyo uminit ata ang tubig, yung iba medyo namamatay. Ito, matibay na klase ng isda. So, pag naglagay ka daw ng 100 na, ano nga tawag doon sa malilit na isda? Fishling ba yon? Fishling? Fishling, di ba? Pag naglagay ka ng 100 na ganon, 98 to 99 nabubuhay. Di ba? Sana all. So, maganda siyang i-farm. Hindi siya maselan. Kaya, if you can produce more nang wala kang mga wastages, mabebenta mo ng mas affordable. So, it's really a fish meant for mass production. Kaya po, affordable ang kanyang presyo. Pwede na ako maglagay ng curry powder. Pwede mong dagdagan yan, ha? Ayan, para na tayo nagtayo ng catering business dito. Doris Catering. Ayan, di ba sabi ko sa inyo, minsan magiging overly thick. So, pwede mong lagyan ng konting tubig. So, ito na yung ating curry sauce. I'm going to continuously cook this because matigas pa yung patatas. Etong escabeche na to, actually parang sarsyado lang siya. Super daling gawin. Kasi naisip ko lang, di ba? Parang minsan nakakasawa na din yung mga sweet and sour. So ito, medyo maiba naman. Parang sweet and sour, pero hindi masyadong sweet and sour. Ano ba pinagsasasabi ko? Bubuhayin muna natin yung mga gulay. Bawang, sibuyas, kamatis. Nare-realize kong maliit yung nilulutuan ko, pero okay na to. As na natin, or patisan natin para lumabas yung juices. Red bell peppers that we've julienned. Mag-iiwan ako ng konti pang garnish. And you just put a splash of tomato sauce. Of course, I'm using Del Monte original style tomato sauce. Just a splash. Ilahat na natin. Etong kaninang hindi ko naubos na pambiryani, ilagay na natin dyan. Let's put some white sugar. And then you just simmer this for around 3 to 5 minutes. Tikman nga natin. Baka mamaya hindi masarap. Ay, masarap. Pero matabang. Patis. Konti pang sugar. Ayan. Okay na yan. Eto, mukhang malambot na yung patatas. So, palagay ko,
pwede na ako mag-assemble ng mga niluto natin. Okay, I'm just chopping here some cucumber. Ilalagay ko sa yogurt. I-drizzle ko sa ibabaw nitong biryani. Tapos maglalagay din tayo ng sliced lemon. Medyo ano lang ha, yung aking biryani po makikita mo. Dahil nga naiwan kong bukas ang apoy kanina. Pero pagagandahin natin yan. Alam ko itong garnish na to is pampaeya, pero pagandahin natin. This is just yogurt with salt and cucumber. Anuhan mo yung fish sa ibabaw. Pila ka ng lemon, cucumber. You have the option to put parsley or cilantro. If you feel like medyo nag-dry, just give it a nice drizzle of good olive oil. Okay? So, our fish biryani. Tatakpan ko muna siya para hindi mag-dry. Next, the Thai fish cakes. Okay, the sauce. Kailangan naman pagandahin natin ng konti. So, pwede mong lagyan ng parang ganyan. In short, mag-aaksaya ka ng spring onions. Pero magagamit mo naman din mamaya yan. Spila mo lang yung fish cakes mo dyan. Kinalaunan, maiilagay mo din pala lahat. So, wala ka nang matitira para sa sarili mo. And then, I have here one soy. Sasaksak ko lang siya sa isang. Thai fish cakes. Next, yung ating escabeche. So, eto na nga. Ganito ang gusto ko sa escabeche. Okay, tignan mo ha. Nilalagay ko muna yung sauce. Tapos, tsaka natin iaano yung fish. Ako, I like one soy, so I'm going to put one soy. As garnish, I have friends who doesn't like one soy. And it's okay. Diyan ang cucumber. Ganon din ang style ng Japanese curry. Lalagyan mo muna ng curry sauce sa ilalim. Tsaka mo iibabaw yang. Hindi kasi ako nagpasaing eh. Kasi nga, sabi ko may biryani. And then let's put fish. Siyempre ha, hindi na po siya ganun kalutong. Kasi kanina pa po na prito yan. Meron ako nabili sa Coco the last time we went to Japan. Ito is para siyang tonkatsu sauce na i-drizzle mo sa curry. So pag tinikman mo siya, I'll show it to you. Ayan o, para lang talaga siyang tonkatsu sauce. Parang oyster sauce na may konting asukal, na nilagyan ng konting honey, molasses. I-drizzle mo lang na ganyan, no? See? Ma-enhance niya. Tapos lagyan natin ng konting chili. Ano? Sa gitna. Di ba? Nagpabongga talaga tayo for today's video. Pe-present ko sa inyo yan isa-isa. Ang ating cream dory buffet. So, di ba? Ang cream dory, very affordable. 253 pesos per kilo, very accessible, very easy to prepare. Dahil pag binili mo, fillet na siya, you just have to thaw it properly, and then you just execute. Ganun lang kadali. Pero you can create sumptuous dishes like this. Basta alam mo ang technique and alam mo kung ano ang tamang recipe na gagamitin. So, nakagawa tayo ng fish biryani, Thai fish cakes, fish gremolata, escabeche na social, and this is the Japanese fish curry. O, diba? Next,
tikman natin. Kumain ako ng chicken. Yan yung chicken na kasi kanina akala ko, kinapos ako ng fish. So, nag-air fry ako ng chicken. Pero tama nga naman ha, kasi what if you have a visitor who doesn't eat fish? Oh, so meron kang chicken. Simulan natin dito sa biryani. O in fairness ha, hindi naman ako binigo ng cream dory for today's video. And hindi ko din naman siya binigo. In fairness. Thai fish cakes, although medyo malamig-lamig na po siya. Kasi kanina, papapakita ko sa inyo yung loob. Ayan o, parang squid ball talaga siya. Parang kikiam fish ball. Lasang Bangkok. Sarap. Ito po ay appetizer, pero parang perfect na iuulam mo dito sa kanin, ha? Ang sarap. Sa mga nagke-catering business, idagdag nyo po ito. Ang mura po ng food cost, pero ang sarap. Now, the gremolata. Maghihiwa ako ng isa pa kasi hiniwaan ko po ito kanina para sa picture. Isang hiwa pa. Just to show you what's inside. Sayang lang, hindi na siya ganun kainit. Kasi nga, syempre, pag sinushoot mo, pipicturan mo. Pag nagsushoot, kailangan aircon yung kitchen ko kasi para fresh. Tikman natin. Uy. Alam mo, parang gusto ko bawiin lahat ng mga sinabi ko dati sa video na yung cream dory. Eh medyo in-unfriend ko. Masarap. Alam mo, hindi ko akalain tong gremolata is ganun yung kakalabasan niya. Lasang hotel. Alam mo yung parang naimbitahan ka sa kasal sa hotel tapos may buffet na yung isda ganyan, yung dinakot mo yung 1/4 ng chafing dish. Masarap to ha, pero ito yung nagulat ako. Nagulat. Kasi ang dali-dali niyang gawin, di ba? Ang sarap. Ito namang escabeche o malutong-lutong pa. Para pag may late na dumating na bisita, malutong-lutong pa din yung ibabaw man lang. Ito yung aaminin ko, sakto lang. Okay, sweet and sour. Okay, escabeche. Yung para maparami mo lang yung buffet, pero masarap naman siya. But to be honest with you, pwede ka din maglagay ng tartar sauce dyan. Or tong sauce ng spring roll, yun ang ilagay mo dyan. Nire-remind ako ni Xavier. Sinabi ko kasi spring roll. Hindi pala spring roll. Fish cake. Di ba? Thai fish cake. Ayan, kasi parang ang tagal ko nang di kumakain ng lumpia. Ng spring roll. Favorite ko kasi ang spring roll eh. Yung curry. Japanese curry. Na sana may Japanese rice ako today. Pero hindi nagpasain.
dahil may biryani. Mm. Mm. Siguro, this is what you can do. Okay? Magprito ka nitong fish fillet sa buffet mo, pero kung kaya mong may frying station, so dun mismo piniprito sa buffet, tapos mag-ready ka na lang ng iba't ibang klaseng sauces. Pwede mo din gawin yon. Ang sarap! So, ayan. Maraming salamat po for giving me the opportunity sa inyong mga comments, for giving me the opportunity to do this episode. Dahil madami sa inyo nagko-comment, ipaliwanag ko daw kung bakit hindi ko gusto yung cream dory. So after this episode, na-realize ko na gusto ko na pala siya. Sana gusto pa din niya ako kasi baka nasaktan si cream dory sa mga patutsada ko sa kanya sa mga nakaraan kong mga recipe videos. And after nag-research po ang aming team, si Xavier ay isang buong araw siyang nag-research tungkol sa cream dory. So after doing that research, na-realize ko na cream dory is just like tilapia, ito. So, patawarin mo ko, cream dory, hindi kita dapat hinusgahan agad. Ang sarap. Yung curry. Ang brand ay nabinili nyo ay Sea King. Sea King. Hindi po ito sponsored, pero ako nagustuhan kong gamitin tong brand na to, the Sea King brand. Kasi it's firm, it's not very watery, di ba nakikita nyo naman. And, masarap siya. Masarap. Oh, so, asahan nyo na sa mga susunod na videos, magkikita-kita pa din tayo nila cream dory. Wala na akong masabi kasi nakikita nyo naman napapahiya ako. Kasi palagi ko sinasabi nung ayaw ko sa cream dory, pero nakita nyo. So kung meron pa kayong mga suggestion na pwede nating ingredients na gamitin for our recipe videos, kagaya po nito, wala akong kabalak-balak gawin ito, pero nung ginawa ko, abay, nahimasmasan ako, masarap naman ang cream dory. So, ilagay nyo po yan sa comment section. And promise, gagawin po namin yan. Itetest namin yan. Magre-research po kami because you deserve only the best. I'm going to see you all soon. Thank you for watching. And kapag niluto nyo to, itag nyo po ako. See you. Love you all.